yatang binago ng katunggali ko ang tema ko ah. Ba- sige bro, Mr. Bakit Mr. Moderator, binago ang bro, tema ko? bro, walang problema sa akin. Meron- Kayo ang mag-usap kasi moderator lang ako. Kayo ang mag-usap kung anong paksa ang gusto ninyo ngayon. Ako, walang problema sa akin. Si moderator lang ako. Ang bitbit ko ngayon, Bakit? rules, no? Para Okay, ipatupad. bakit Brad Zaldo, ayaw mo yung tema na doktrina nyo? Ang tema natin, Ang tema, Roman Catholic Church, wait lang, wait lang, Brad. yan ang problema, yan Wait ang lang, Brad. problema. Wait lang ako, nauna eh. Nauna ko eh. Yan ang Ang sabi mo problema. dito, ang tema, ang Roman Catholic Church na ayon sa mga referensya Hindi yan ay sinabi si ko. Jesus nagtayo. Gusto mo pakita Hindi, ko yung wait lang. gusto mo pakita ko yung tema? Gusto mo Pwede, ilabas ipakita ko ni sa moderator gusto mo yung ipakita ko ni sa moderator yung screenshot. Hindi ka Ay. tumutol kagabi. Hindi yan ang tema. Ipakita sa akin ang tema para yun ang sundin ko. Kung ano ang tema. Brother Bulawan ng oras. Oh, bro. Makinig ka, ako ang gumawa ng tema, hindi siya. Okay? Ito yung tema. Patutunayan ko ng iglesyang tinatag ni Kristo ayon sa Biblia ay tinatawag ngayong Iglesia Katolika Apostolika Romana ayon sa mga referensya. Yan ang ginawa ko. Bakit niya binabago? Madaya to. Counter objection, Mr. Moderator. Anong counter-objection? Counter objection. Anong objection? Anong objection mo Wait sasabihin lang, mo? tahimik ka. Bakit? Itong tema natin ngayon na ang Roman Catholic Church na ayon sa mga referensya mo itinayo ni Kristo. Ayon sa Biblia. Di yan doktrina ninyo? Bro, Yes or no? ang temang ginawa ko para ma-distinguish ko ang babasahin, Biblia o referensya. Kasi sa ginagawa mong tema, baka yung babasahin ko sa referensya, hanapin mo sa Biblia. Kaya nga ako yung gumawa ng tema eh. Wala kang pakialam na baguhin yan dahil ako ang affirmative at yan alinsunod sa aral namin. Wag mong papakialaman. Pag pinakialaman mo ang tema ko, bro, pag pinakialaman mo ang tema ko, ikakancel ko ito, gaya ng ginawa ko kagabi. Ipapahintulot natin ang gusto nating kaibigan. Yan. Sige, kasi Ako gusto niya affirmative eh. Sige. Oo. O sige, Okay, ipapahintulot pasit natin. ng tema para makita ko po, para may susundin ako. Eto bro, patutunayan ko ng iglesyang tinatag ni Kristo ayon sa Biblia ay tinatawag ngayong Iglesia Katolika Apostolika Romana ayon sa referensya. Teka lang ha. Ano? Sulat ko muna. Sige. Teka lang. Patutunayan ko Patutunayan ko ng iglesyang tinatag ni Kristo. Okay. Tinatag ni Kristo. Okay, Kristo. Ayon sa Tinatag ni Biblia. Kristo. Ayon sa Biblia. Ayon sa Biblia. Okay, ayon sa Biblia. Ay tinatawag ngayong Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ay, tinatawag. Paulit, isusulat ko dito. Ay tinatawag ngayon na Iglesia Katolika Apostolika Romana. Tinatawag na Iglesia Katolika Romana Ayon sa mga referensya.
ayon sa Mga referensya. mga referensya. Referensya. Okay. Babasahon na. Piling, okay. Babasahin ko muna. Dandahan Afirmatibo mo brad, Jando dandahan. Alabado. Afirmatibo Jando Alabado. Tima, papatunayan ko kung paksa, patutunayan ko na ang iglesyang tinatag ni Kristo ayon sa Biblia ay tinatawag na ngayon na Iglesia Katolika Romana ayon sa mga referensya. Tama ba o mali? Tama. May rules ako dito. Ang kaso lang, problema nito, kasi ang nasit up kong rules dito, Bisaya. O, sige. Wag na brad. Brad. Ayan na yung pinag-usapan namin na kuan. Huwag mo nang baguhin yan. Okay. Tingnan ko muna sa screen. Tingnan ko muna. Sabi Bisaya, dito, Bisaya yung ano mo dyan, bro? Yung ano mo dyan? Yung role mo dyan? marami. Bisaya kasi ang rules ko dito, bro. Pero kumpleto ito. Rules ng ano mo, rules ng programa mo. Oo, Okay, wala akong problema Bisaya ang doon. rules. Rules ng programa mo eh. Brother, kung ano yung pinagkasunduan, brother, yun na yung ating ipatuloy para di na tayo magtagal. Babasahin ko lang muna kasi maintindihan naman ninyo ang rules. Kapareho lang naman ng kulang, Brother, kung tingnan brother. natin, kulang naman Yung itong, rules, kulang naman brother. itong rules ninyo. brother, Basahin ko muna. brother, Kung hindi wait ninyo lang po. gusto, wait lang po. Brother. Basahin ko muna. Ah, Kung hindi ninyo gusto, hindi ko na po patuloy itong rules. Basahin ko muna. Sabi dito sa rules, kasi Bisaya lang ito. Sige, Sabi sige. dito, rules number 1, mo respeto sa moderator, dili mo sapaw-sapaw, pag ingon hilo, mo hilom tanan mga debaters. Number 2, ang tima nga gikuayunan sa matag debaters, dili pwede nila kulangan og dungangan, nasulat man or gitayap lamang nga tima. Number 3, ang moderator mo base lamang sa nasulat or gitayap nga tima, dili niya pwede kulangan og dungangan. Number 4, dili pwede nga mogawas sa tima ang pagpabarog ug ang pangutana sa matag debaters. Number 5, bawal ang pangutanang palasi ug wala sa tima nga pangutana. Musubay ta sa pangutanang subay sa tima. Number 6, sa duha ka pangutana nga dili magkasinabot or dili matubag ang sa matag debaters, paingon ta sa sunod nga pangutana. Number 7, ang objection of challenge ipaagi sa moderator. Number 8, kaduha lang maka-objection ang matag debaters sa nagpabarog or nangutana. Number 9, tubagon pag-una ang kategorikal nga pangutana ay maka-explain og 1 minute ang gipangutana. Number 10, walay pamersonal nga pag-atake sa matag debaters. Number 11, bawal ang balik-balik nga pangutana. Mr. Moderator, na ay mga uban nga pagburko sama sa di mag-insulto, dili magbatasan. Pero katong uban, wa po ko kauyon. So kani kay Tagalog naman sundo na to tong gikasabutan na. Para mo mo tong gikasabutan na. So taas na po kayo balik-balikon na po nato. Okay. So, may Tagalog dire. May Tagalog po dito. Ang sabi sa Tagalog sa rules na tinaip mo, number 1, lahat ng tanong at sagot hindi dapat labas sa paksa. Ito na yung sinabi ko kanina sa rules ko nga ang tima dili pwede ka mogawas sa ang tima dili pwede mogawas, no? Og pangutana dili pwede mogawas. Number 2, lahat ng tanong na naayon sa kailangan sagutin. Number 3, policy question not allowed categorically. Number 4, categorical question must be answered categorically. Yung tanong na hindi klaro, kailangan ipaklaro kung ayon sa topic. Sabi dito, 10 minutes na stand, 10 minutes na cross-examination, 10 minutes sa rebuttal, 10 minutes sa cross-examination, 5 minutes conclusion. Tama ba ito? No. Wala problema dyan.
Okay na? Okay na. Pwede magpapasok tayo ng ng timer natin dito. Kasi ang problema ngayon, Oh, kalit-kalit sige. ito hindi kayo sabi kaagad sa akin. Sige. Kaya may problema tayo sa timer. Bro, negatibo. Baka may timer ka? Bro, negative? Wala eh. Mahirapan ako. Bro, baka may timer ka doon. Baka may kasama kang timer. Wala akong kasama ito. Ako lang mag-isa dito at mga bata. Tanawa Si lang sa timer, panbay. Tanawa lang, si negative. tanawa lang sa oras Bro, bay. CW. Di ba nasa cellphone 340 ganon. Tanawa lang kung pila ka minutes na kung 340. 15 minutes pero mahuman siya og kuan. 5 10 mahuman siya 50. Cellphone ko lang tingnan. Oh. Oh, tanawa lang Ang cellphone. oras natin ngayon, 3:40 p.m. afternoon. So, matapos, 50. 3:55, 15 minutes? Dili, 350 yata. Oh, 45. Oh, 55. 3:55? Dili. 40, 5, 10, 15 sa kuan, 350. 350 siya mahuman. Di ba 15 minutes? Oo, 351. Kung 50 Mahuman. siya matapos, so 10 minutes lang. Dili 50. kay 45, 50, 55, 55 dai. 55. 55, tama ako, 55. Oo. So 41 na ngayon, so 56, no? Matapos ang first stand. Kung pagpatindig ng ng tima, ng paksa. Mhm. Sige bro, Jando. Matapos ka 3:56. Bro, go No. ahead. Mag-start na ako. Okay. Wala bang Hindi na greetings natin muna? patagalin pa. O, sige, Hindi na sige. patagalin. Huwag na patagalin. Okay. Meet. Wait lang muna bro ha. Huwag muna ipandal yung timer ha. I-ready ko muna yung recorder ko. Okay. Dito. Reference. Magandang hapon. Ang topic ko ngayon patutunayan sa inyo ay patutunayan ko na ang iglesyang tinatag ni Kristo ayon sa Biblia ay ang kinikilala ngayong Iglesia Katolika, Apostolika Romana ayon sa mga referensya. Sinadya ko ito na ganituhin ang pagkakaayos sa tema dahil kadalasan kasi kapag dinugtong mo yung Biblia at mga referensya, nagtanong yung mga protestante, hindi na pupunta sa referensya yan. Sabihin kaagad nila, ayon sa iyong tema, patutunayan mo na ang iglesia tinatag ni Kristo ay ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ayon sa Biblia, wala na yung dugtong na mga referensya. Kasi allergy sa referensya eh. Kaya ayaw nang basahin yung karugtong. Na ang karugtong ay referensya. Sabihin, ang pagbabatayan, Biblia at referensya. Pag sinabi Biblia at referensya, hindi ibig sabihin na kung ano man ang nabasa sa referensya, kailangang mabasa rin sa Biblia. Kasi kung ganyan, hindi na referensya yan. Kopya ng tawag dyan. Kopya na, no? Kopya. Pag sinabi referensya, halimbawa, sinabi ko, ang iglesyang tinatag ni Kristo ay ang Katoliko. Alam natin na hindi yan nakasulat sa Bible yung term na Roman Catholic Church. Hindi nakasulat yan. Para may pruweba ako sa referensya. Hindi sa kopya. Iba yung referensya, iba yung kopya. Kapag sinabi na ang nasa referensya, basahin din sa Biblia, hindi na referensya yan, kopya na ang tawag dyan.
Kailangan ma-distinguish natin ang pinagkaiba ng kopya at ng referensya. Ngayon, balikan natin yung paksa. Ito. So, una, ayon sa Biblia, nagtatag si Kristo ng iglesia. Ayan. Alam naman ng lahat yung Mateo 16:18, hindi ba? Ang iglesyang ito ay tinatag ni Kristo doon sa Jerusalem. At ang iglesyang ito, ng panahong itinatag ni Kristo, ay hindi niya nabigyan ng official name. Sa madaling salita, ng panahong tinatag ni Kristo ang iglesia, wala pa itong official name. Next, yan ang dahilan kung bakit sino-sino na lang ang umaangkin. Ang iglesyang ito, pangalawa, ang iglesyang ito ay hindi nanatili sa Jerusalem sapagkat ito ay lumaganap ayon sa Biblia. Ayon sa Gawa 9:31, kaya't ang iglesia sa buong Judea, Galilea at Samaria ay naging mapayapa at matatag at patuloy silang namuhay na may takot sa Panginoon sa tulong ng Espiritu Santo ay lumago sila. Lumago sila. Ibig sabihin, nagpatuloy, hindi nawala, lumago. Sa Greek manuscript nito, nakalagay dyan, Hymenon Ecclesia Catholis, o the church throughout all. Pag sinabing throughout all, para sa lahat. Pag sinabing para sa lahat, universal. Pag sinabing universal, katoliko. Ayan. Kung babasahin niya sa Greek manuscript na nakalagay, Ecclesia Catholis o di kaya ay Ecclesia Kataholos. Ikatlo, ang iglesyang ito ay lumaganap rin sa Antioquia, kung saan ang mga Kristiyano, ang mga mananampalataya doon, unang tinawag na mga Kristiyano. Ayon sa Gawa 11:26, at ng kanyang matagpuan ay isinama niya ako na ito sa Antioquia. 1 taon silang nanatili roon nakasakasama ng iglesia at nagtuturo sa maraming tao. Doon sa Antioquia, unang tinawag na mga Kristiyano ang mga tagasunod ni Jesus. Ayan. So, maliwanag na maliwanag dyan na ang iglesia tinatag ni Kristo ay tinawag na Kristiyano pagdating sa Antioquia. Ayon sa Gawa 20:28, may mga obispo ang iglesia. At pag tracing sa True Church ang ating sadya sa topic na ito, ititrace natin siya. Nakarating sa Antioquia, may mga obispo ang iglesia. Ayon sa Gawa 20:28, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ay ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Binili niya ng kanyang sariling dugo. So yung iglesia pala, ang namamahala mga obispo. Hindi mga ansyano, mga obispo 4. Kaya para matrace natin ang tunay na iglesia at hindi lang tayo puro claim, alamin natin kung sino ang mga naging sinaunang obispo ng iglesia doon sa Antioquia. Ayan, nag-research tayo. List of Bishop of Antioch. At ito yung lumabas. Nangunguna, Peter. Pangalawa, Evodius. Pangatlo, Ignatius. Pang-apat, Heron. Pang-lima, Cornelius. Pero ang target ko ngayon sa topic na ito lang munang first 3. Yung first 3 na yan. Next. Ang unang obispo ng iglesia sa Antioquia, si Apostol Pedro pala. Kasi nang i-click ko yung Peter, ito lumabas, Saint Peter, also known as Peter the Apostle. Simon Peter or Cephas was one of the 12 apostles of Jesus Christ. Ibig sabihin, ang pinakaunang obispo pala ng iglesia sa Antioquia ay si Apostol Pedro. Okay?
Ang ikalawang obispo naman ng kinlik ko, ang lumabas Evodius. Evodius was an early Christian identified by some Christian writings as the first bishop of Antioch. In some traditions, he is seen as succeeding Peter. Siya pala ang sumunod kay Apostol Pedro bilang obispo sa Antioquia. Kasi nakarating sila sa Antioquia, kaya i-trace natin. Ikatlong obispo sa Antioquia, Saint Ignatius. Ayan. Saint Ignatius, also known as Ignatius Theophorus, was an early Christian writer and patriarch of Antioch. Ito pala, Saint Ignatius. Uy, teka. Narinig pa ni Darwin. Okay. So, wait lang. Ano ko muna yung microphone dito sa tabila. Okay. Next naman dito, ito ba sino ba itong si Bishop Ignatius of Antioch? Siya pala ay kaibigan ni Saint Polycarp, disipulo ni Apostol Juan, nag-serve as Bishop of Antioch, sumunod siya kay Evodius, at isa siya sa mga bata na kinarga ni Kristo ayon sa Ebanghelyo. Ayun. Next naman. At itong Bishop Ignatius na ito ang nagpangalan ng Catholic Church sa iglesyang tinatag ni Kristo. Saan? Nung siya ay nagpadala ng sulat. Nagpadala siya ng sulat. Doon, ng liham sa iglesia doon sa Smyrna. Sa mga Kristiyano na sa Smyrna, nag-send siya ng liham doon. Nang sinabi niya sa liham, where the bishop appears, there let the people also be. As wherever is Jesus Christ is, there is the Catholic Church. Kaya sinasabi ng kasaysayan, the church, ito binasa to ni Ramil Parba sa debate, kaya yung mga tao sigawan, no? The church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Sa madaling salita, unang tinawag na Katoliko ang iglesyang tinatag ni Kristo nung nagpadala ng liham si Bishop Ignatius sa mga Kristiyano sa Smyrna. Sa pamamagitan ng liham na yon, unang tinawag na Katoliko ang iglesia. The church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. A name clearly used to denote the church throughout the world in union with the see or diocese of Rome. It was to stress the unity of the universal church that Saint Ignatius invented the name. Ang iglesia tinatag ni Kristo, inimbentohan ni Saint Ignatius ng pangalan. Ba't niya ginawa yon? Kasi sa Matthew 18:18, binigyan sila ng authority. Ano man ang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Pag sinabing anuman, hindi mo na yan pwedeng basahin pa letra por letra. Anuman eh. Michael, you're hitting the camera. Ngayon, tuloy naman natin. Mula 1st century hanggang 107 AD, ay wala pang pangalan ng Iglesia ni Kristo. Ang pangalan ha? At noong mga kalagitnaan ng 107 AD hanggang 110 AD, ay pinangalanan itong Iglesia Katolika ni Obispo Ignacio ng Antioquia sa amamagitan ng kanyang liham sa mga Kristiyano ng Smyrna. So doon pala siya unang tinawag na Katoliko. Next, maliban sa Antioquia, nakarating din ang iglesyang ito sa Roma. Ayon sa Gawa 23:11. Nang sumunod na gabi, lumapit sa kanya ang Panginoon at sinabi, Pablo, lakasan mo ang iyong loob, sapagkat kung paano ka nagpatotoo patungkol sa akin sa Jerusalem, gayon din ang gawin mong pagpapatotoo sa Roma. Ay, pagdating sa Roma, dumanas sila ng matinding hirap sa pamamagitan ng persecution. At ito ang nakarecord sa world history. The principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit
an organization like the Catholic Church to exist. The Christians would not adore the state as supreme in all things, would not accept the emperor as God. So ito palang Catholic Church pala, sila pala yung iglesia na dumanas ng persecution sa kamay ng mga ng Imperyo Romano doon sa Roma mismo. Next, nakarating din ng iglesia sa Espanya. Ayon sa Roma 15:24, kapag ako ay makapunta sa Espanya, pupunta ako sa inyo sapagkat inaasahan kong makita kayo. So nakarating din sa Antioquia ang Kristyanismo. Hindi man sabi natin na hindi nakarating si Apostol Pablo doon, pero meron siyang mga kasamahan na nagpatuloy ng kanyang ministeryo at nakarating sila rito. Katunayan, tinanong ko si ChatGPT, when Christianity entered Spain, ito sagot ni ChatGPT. Christianity is believed to have entered Spain, known as Hispania in ancient times, relatively early in the history of the Christian Church, possibly as early as the 1st century. Sabihin, 1st century pa lang, napasok na pala ng Kristyanismo ang Espanya. Kailan nangyari? When Christianity becomes Spain's state religion. Eto, Christianity became the state religion of Spain during the Visigothic period, specifically in the late 6th century, after King Recared I converted to Nicene Christianity in 587 AD. So, 6th century, naging, ayun. Okay. At Mr. Afirmativo, Jando Labado. At ang cross-examination matapos for 5-6 matapos. Kasi 3:56 ngayon matapos 4-6 matapos ang cross-examination. Bro, ready ka na ba? 4. Sige, sige. Okay. Bira. Simulan mo na. Okay, so sabi ng tema mo, Wait lang. Moderator, wait lang. Okay, ano po? Ba't hindi siya naka-open camera? naka-open na Naka-open po. po, nakita ko po. Naka-open camera siya? Oo, nakikita Tatay ko. mo na. Sige, go. Yan. Okay, yan. Okay, sabi mo, papatunayan ko na ang iglesia na tinatag ni Kristo ayon sa Biblia ay ang tinatawag ngayon na Roman Catholic Church ayon sa mga referensya. Tama po ba? Yes or no? Tama yun. Binasa ko naman Yes. Okay, salamat po. Next question. Ayon po ba sa Biblia yung mabasa sa inyong referensya? Yes or no? Objection, moderator. Anong object? Kanina, before ako nag-start, sinabi ko na kung ang babasahin ko sa referensya lang yon. Babasahin ko Biblia lang yon. Wala akong sinabi na ang mabasa sa referensya, kailangan ding mabasa sa Biblia. O ang Biblia, kailangan din mabasa sa referensya. Counter objection, Mr. Moderator. Oh. Ano pong counter? Klaro dito sa tema nyo, papatunayan ko ng iglesyang tinayo ni Kristo ayon sa Biblia ay ang tinatawag ngayon na Roman Catholic Church ayon sa mga referensya. O ba't sabihin niya walang, ayon sa tema niya dito, Mr. Moderator, nakasulat. Kaya ang tanong ko, sagutin niya. Ayon ba sa Biblia, yung kanyang nakasulat sa kanyang mga referensya? Yes or no? Okay, moderator time. Okay. Sabi dito sa tema ninyo, babasahin ko, patutunayan ko na ang iglesia ang tinatag ni Kristo ayon sa Biblia ay tinatawag ngayon na Iglesia Katolika Romana ayon sa referensya. Correct. Ino po. Kaya ang tanong ko, Mr. Moderator, ay kaayon ba sa Biblia, base dito sa tema niya, yung sinasabi ng kanyang referensya? Yes or no? Sige, sagutin ko na lang, moderator. Okay, sagutin mo. Sige. Sagutin ko na lang. Okay, eto ang sagot. Yes. Ang tanong ko, yes or no? Okay, Yes. salamat. Ayan, yes. Salamat. Teka, Okay, salamat. teka. May 1 minute. Oh, May 1 minute explanation pag yes. May 1 minute. Siguro ikaw. May 1 minute ako. Wala.
Wala yan sa rules. Ay, Basahin hindi, mo ang hindi. rules. Hindi. Objection, Bro, moderator. Objection tayo. Teka lang muna. Objection. Teka lang muna, bro. Kahit Objection. sa debate. Bro, Ano Hindi ba? pwede, bro. Hindi mo. Mandaraya Moderator talaga. time. Mandaraya. Bro, Objection. moderator time po. Mandaraya. Ano mandaraya? Mandaraya. Bro. Hindi mo kaya. Ito po kasi yan Hindi eh. mo kaya. Sasagutin Bro, bro. ko. Mag-open cam ka, bro. Mag-open cam ka, bro. Naka-open ka. Basahin mo ang rules, bro. At basahin mo ang dictionary. Kung Okay, nandun ba sa dictionary ang moderator. categorical question, may explanation. Moderator. Basahin mo ang dictionary. Moderator. Bro, ganito yan kasi ano sa debate. Hindi, bro. Sa Hindi, debate. bro. Hindi, bro. Hindi sa lahat ng debate ganun, bro. Basahin ang rules. Basahin mo muna ang rules. Basahin mo ang rules, Okay. bro. Sabi sa rules dito, Basahin mo ang rules. basahin ko Number 4 sa- to 5. Oh. Okay, basahin ko Categorical muna. question. Lahat ng tanong, sagot, hindi dapat labas basahin sa mo yung paksa. basahin mo yung Number categorical question. Categorical Okay, question number na basahin 4, mo. categorical question must be answered categorically. Hindi po sinabi na hindi maka-explain ng 1 minute, hindi din explanation. sinabi na walang na Oo. yes lang Ngayon. or ano. Oh. Objection, Kung moderator. sabihin mo Moderator. Wait lang. Kung sabihin mo answer Moderator. categorically, kung ano yung tinatanong, kung yes or no, yun ang sagutin niya. Hindi yung explanation. Basahin mo sa dictionary. Moderator. Let's base on the dictionary what is categorical question. Open the Moderator. dictionary, Mr. Moderator. Objection, No, moderator. let's open the dictionary. Let's Okay, read the dictionary what is muna. categorical question. Para ano, malinaw tayo. Basahin ang dictionary. Kung ano ang Moderator, categorical question. moderator. Moderator. Sana pinaklaro ninyo Moderator. kung wala nang Wait lang. explanation. Wait kasi lang. kasi sa mga debate na nasaksihan ko, may explanation 1 minute. Pero ang ganito, Sa kanila lang yun. Moderator. Iba. Meron ding wala. Moderator. Meron ding wala. Ngayon, Mr. Moderator, Moderator. magbasa ka sa dictionary kung ano ang categorical question. Hindi ako Lang sa pwede rules. magsalita. Pero ang rules. Hindi ako pwede Kung ano magsalita. Teka lang. Okay, teka lang. Ganito na lang. Bro, Jando, hindi siya tumatanggap Moderator, ng, ito. ng explanation. Pakinggan mo muna ako. Yung rule number 1 mo dito, pakibasa mo yung rule number 1. Ano yung rule Okay. number 1? Sabi dito sa rule number 1, sinabi dito, lahat ng tanong at sagot hindi dapat labas sa paksa. Rule number 2. Rule number 2, lahat ng tanong na aayon sa topic kailangan sagutin. Yan. Diyan ako kakapit. Basahin ang rule number 4. Rule number 4. Kung ano ang number 4. Moderator, hindi lang rule number 4 ang nasa rules. Hindi lang number 4 ang nasa rules, may 1 and 2. Correct, pero may rule number 4. Basahin mo ang rule number 4. Yeah. Kung ang question ay categorical, sagutin ang Moderator, categorical. papaliwanag ko. Ang categorical basis sa dictionary, yes or no. Kung yes or no, yan ang sagot niya. Moderator. Basahin mo ang dictionary, Mr. Moderator. Moderator, papakinggan. Okay. Pakinggan muna ako, moderator. Ito. Okay. Basahin Ito yan, ang moderator, dictionary kung ano ang categorical Categorical question. Basahin ang Teka lang po dictionary. muna. Tumahimik ka muna. Ako, Hindi. RR, tumahimik ka muna, RR. tahimik po. Ito Mr. Moderator mo na. Pakinggan muna ako, moderator. Ito yan Categorical question must be answered categorically. Yung categorical question, sinagot ko na. Siyempre, may karugtong yun. Yun ang nasa rule number 1, rule number 2. Karapatan kong sumagot kasi may rule number 1, lahat ng tanong at sagot hindi dapat labas sa paksa at lahat ng tanong na naaayon sa topic kailangan sagutin. So hindi lang categorical question ang nasa rule. Ano? May rule number 1, rule number 2. Kaya Isa-isa pala, lang po, isa-isa lang po. yun na nga bro. Tapos isa naman. Bro, ako naman. Ikaw ang Mr. moderator. Ako naman. Bro, Hindi, ako Isa-isa naman. lang. bulawan ng oras. Ako naman. Ikaw ang moderator. Patapusin natin. Wait lang Ikaw ang moderator. Pinaliwanag ko ang rule number 1 at rule number 2. Dito ko kumakapit ngayon. Ikaw ang moderator, ikaw ang mag-ruling, ikaw masusunod. Mr. Moderator, Okay. ito. Dapat masunod ka sa rules, Mr. Moderator. Saan sa rules na may explanation? Na kapag categorical, may explanation. Basahin ang rules. Rules ang sinusunod natin eh. Bakit di Okay, mo kaya? dito sa rules, kung ito ang pagbatayan natin, walang nasabi dito na may explanation na 1 minute. Kaya iba ito sa rules ko. Ang rules ko hindi ganito. Kaya. Ngayon, Mr. Moderator, objection mo na, excuse me, basahin mo ang dictionary kung ano ang ibig sabihin ng categorical question. Di yata alam natin kausap kung ano Okay, yung para categorical magpatuloy question. tayo, ganito na lang.
Para magpatuloy Bakit na tayo. dictionary? Kasi kung hindi kayo hindi kayo Mr. Moderator, hindi natin ipatuloy. hindi, Mr. Moderator, ito na lang. I-send ko sa screenshot kung anong categorical question. I-send ko sa messenger, Alam basahin ko na mo. yan, yes or no po ang categorical, yes or no. Oo, alam pala ninyo eh. Iba't nyo, ba't gusto nyo mag-explain? Iko yun ang rules ng Okay, number 4. Alam nyo pala eh. So, bro, Dando. Moderator. Hindi niya gusto na may explanation. Moderator. Pag ikaw ang Moderator. mag-categorical question mamaya, wala ding explanation siya. Hindi, moderator. Oo, Yung ganun din. rule number 2, Ayaw i-implement mo ang rule number 2. Lahat ng tanong na naaayon sa Implement. topic kailangan sagutin. Hindi categorical Oo. yan. Tanda mo ha? Ang rule number Objection, Mr. 2, ang Moderator. rule number Klaro 2 hindi ang categorical yan. Ala, Objection, Mr. babasahin ko Moderator. yung comment. Klaro aking tanong kanina. Babasahin ko yung Stop comment. muna kayo. Hinto Ah. muna kayo na ano. Objection, Kasi- Mr. Moderator. Bro, babasahin ko yung Oh, comment patungkol objection. sa moderator. Klaro. Moderator, Ay, huwag Klaro kang aking maglayas tanong kanina, dito. yes or no? Klaro aking tanong kanina, yes or no? Ayon ba sa Biblia ang referensya mo, yes or no? O, ibig sabihin, Ito sagutin na ang, yes or no. ito ang sa totoo lang ito ang mahirap kasi may rules naman ang moderator. Ang problema dito hindi nasusunod. Kasi may sarili kayong mga rules. Yun. Kaya, Moderator. Ayaw niya. Moderator Hindi, Mr. kasama Moderator, sa kung moderator kasama sa Moderator. moderator kasama sa yung rule, rules na yung yan, rule number 2. yung rules na yan, gagamitin niya sa akin mo, ya. Gagamitin niya sa akin Pero mo sa- yung rules na yan. Rules sa Bakit natatakot siya? sa rules sa debate. Sa rules sa debate. Hindi. Wag na Dapat tayo ang magkuhan dito ang mag-focus tayo. moderator sa Mag-focus rules. tayo. Bro, Hindi. ang nakaiba dito kasi Brad. kayo ang masusunod sa rules. Moderator. Nasa rules ng debate yan. Nasa rules ng debate yan. Moderator, Kung then, i-implement mo basta ang rule number nag-usap na 2. tayo. Moderator, i-implement mo ang Implement rule mo number yung rule 2. Number 4. Number 4 din, implement mo. Ang Oh. sinasabi ng rule number 2, Ang 4 at ang 2. Moderator, implement mo Okay, ang hindi rule naman number 4 topic. at ang rule number 2. Kasama ang rule number 2 Okay, sa okay. rules. Tingnan ko Oh, muna sige. ang rules number 2. Hinto muna kayo kasi ano. Hindi. Basahin ko muna. Lahat ng tanong na naayon sa topic, kailangan sagutin. Oh. Yan, hindi categorical yan. Oh, question. Hindi categorical yan. Counter objection. Counter objection. Bakit? Ang tanong ko ba, hindi categorical? Mas Ang number 4, aking kalaban. Bakit? categorical question must be answered Categorical ang question. categorically. Yung tanong na hindi klaro, kailangan ipaklaro kung naayon sa topic. Klaro dyan sa Moderator. topic na kasunduan. Moderator, ito moderator ha. Pakinggan mo moderator ha. Takot ang aking kaibigan. Moderator, ito pakinggan mo. Ang categorical sa Takot kanyang sa rules. tanong, moderator, pakinggan mo ako. Ang categorical sa kanyang tanong, yung yes or no lang. Pero yung mga binanggit niya before ang yes or no, hindi categorical yun. Uy, kasali na yun. Kasali na yun. Kaya nga dinagdagan ko ng yes or no para klaro. Anong hindi? Moderator, ang Ganun pa rin eh. categorical do moderator yung yes or no. Pero yung mga sinabi niya Mr. before Moderator. yung yes or no, hindi categorical yun. Mr. Moderator, kaya nga binanggit sa question yes or no para malaman niya na categorical yung question. ganito na lang Huwag po. siyang... Para ano, ganito na lang. Ano, takot ka dyan do? Di ka makasagot ng yes or no? Kawawa ka naman. Ano moderator? Bakit Anong sinasagot rule mo Mr. dito Moderator? moderator? Ikaw ang moderator, ikaw masusunod dito, hindi kami. Ano ka ba? Ay, hindi pwede Mr. Moderator kasi may rules eh. Nagsangayon ka sa rules, ikaw nag-type niyan. Tapos ayaw mo Basahin sangayon. ko ulit ang Ikaw rules, nag-type ha? niyan. Si John Hinto Doe muna nag-type kayo, niyan. basahin ko muna. Ang rules Kanina pa para yung maklaro binasa, natin. ulit-ulit eh. Sabi dito Mr. sa Moderator. number 4, sinabi dito sa number 4, categorical question must be answered categorically. Nandito naman. Bakit Hindi din ayaw sinabi niya dito, gagamitin yung hindi din sinabi dito na wala ng explanation. Kaya nagtataka ako bakit walang explanation na sa maraming debate may explanation naman. Baka Mr. Moderator, ikaw baka nagsabi. walang experience Ikaw yung nagsabi, ano. Mr. Moderator. Mr. Oy, Moderator, saksi ni ikaw Jehovah. nagsabi mismo. Ano ba ang categorical question? Saksi Ikaw ni nagsabi Jehovah. mismo kanina. Ganito na lang, Yes or no ganito na yan. lang para hindi tayo mabayas dito. Ganito na lang pag mamaya din si Jando. Ay hindi, moderator hindi. Wag. Categorical. Moderator, Hindi, wag hindi ako ka payag. magpapadala. Bakit? Wag ka magpapadala moderator kasi may rule number 2. Maliban na lang kung aaminin niya ang tanong niya sa rule number 2 hindi ayon sa paksa, hindi ako sasagot. Mr. Moderator, ang aking tanong ay ayon sa paksa. Yun ang rule number 2. Oh, yun number 2. Yung tanong niya ayon sa paksa.
Teka, wag kang sumabay. Ngayon, ano ang tanong ko? RR. Categorical. RR, Ano na lang, nagsasalita ako, Kasi, wag mo pwede. kong sabayan. may problema sa ang problema dito, hindi sa tima. Ang problema dito sa roles. Oh. Moderator, ito Oh. Pakinggan mo ko, moderator. Ang categorical niya doon sa tanong niya, yes or no, yun ang categorical. Pero yung binanggit niya before yung categorical na yes or no, ayon sa paksa yun. At rule number 2, lahat ng tanong na naayon sa topic, kailangan sagutin. So, kailangan ko sagutin yon, nag-yes or no na ako, nag-yes na ako kasi categorical question must be answered categorically. At yung unang binanggit niya before siya nag-categorical question, Okay. nasa paksa. Kailangan ko sagutin yun. Ba't niya ako Counter pinipigilan? Counter Ito, objection, nakuha ko Mr. na. Moderator. Wait lang. Nakuha ko na. Klaro sa tanong ko, na categorical yung question ko, ayon ba sa Biblia yung referensya mo? Yes or no? Categorical yun. Huwag nyo sabihin Okay. na explanation yun. Okay, moderator's time. Moderator. Ganito yan kasi. Hindi ka experiensyado ang debater. Ikaw siguro. Takot ka sa yes or no, gagamitin mo na mamaya. Okay. Ang Ang categorical, takot ka. naayon sa roles. Categorical, naayon sa roles. Yes or no, sagutin. Categorical. At ang sagot ni Bro Jando, yes. Oh. Di ba bro? Yes. Kaya nasagot ang categorical. Oh, yun na. Okay na. Kaya next question Nasagot ako ang eh. categorical. Ako ang nagtatanong. Sa Ako ang humingi ng sagot. May iba pa siyang sagot sa sinasabi mo. Yes. At ang sinusunod niya, yung rules number 2. Yes. Yan ang Objection, moderator. Mr. Moderator. Yan ang moderator. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Basahin mo ang rule number 2. Ang nakasulat sa rule number 2, basta hindi out of topic ang tanong. Yan ang hindi out sa tema. Ang rule number 4, Ganito kasi yan, Gibali sa tanong mo, sinagot niya ng yes. At nagsagot pa siya ng isa, dinagdagan niya ng isa ang sagot niya. Yes. Ay, kaya, ang tanong, bakit Mr. Moderator, tinatanong ko ba yung explanation? Ang tinatanong ko categorical, yes or no? Yun ang sagutin niya. Nasa rule number 4 yan. Ay, moderator, Bakit hindi wala. niya kaya? Moderator, nang nagtanong Wala. siya may Wala. moderator, nang nagtanong siya moderator, meron siyang binanggit na mga words before ang yes or no. Ang categorical question binanggit ko. question doon, yun lang yes or no. Pero yung una binanggit niya, hindi categorical Ito yun. Mr. Moderator. Ito ang binanggit ko, Mr. Moderator. Ayon ba sa Biblia ang mga referensya moderator, mo? Ang babasahin mabasa ko sa mga yung referensya comment. mo? Yes or no? Wag kang Moderator, babasahin ko yung comment, moderator, ha? Ganito na. Para- Ganito yan. Hindi, Babasahin ko yung comment. Takot ka. Takot sa Babasahin, yes or no to. babasahin ko yung mga comment dito para sa moderator para malaman niya. Takot. Lahat. Hinto muna kayo. Ako muna. Oh, sige, Ako muna. go. Ako muna. Mag-rolling ka. Okay. Ang sinabi sa sa categorical, may tinatanong ang sagot, yes, Mm. 'di ba? Mm. Sinasagot. Tapos yung paliwanag niya sa rules number 2, nasasagutin na ayon sa tema. Oh. Kaya Oh. gibali ang sagot niya dinagdagan niya. Oh. Pero ang isa, Objection. paliwanag ko muna. Pero kaso ang si GW, si Brad Bro GR, hindi niya tatanggapin ang paliwanag o ikalawang sagot. Klaro. Ang gusto niya Klaro yung ang categorical aking- lang only. Categorical. Klaro ang hinihingi ko. Klaro ang question ko, categorical. Bakit di niya kaya? So, Ang rules gagamitin mo ay di niya kaya? ibig sabihin, hindi kayo magkasundo. Siya So, nag-type kung yan. hindi kayo magkasundo, ganito na lang. Hindi, ganito Ganito na lang. lang. Ganito, Mr. Moderator. Basahin mo ang dictionary kung ano ang categorical. Klaro yung Alam ko tanong na, mo, yes or alam no. ko po yan kasi yes or no, categorical. Okay, alam pala, ba't pa kailangan mag-explain siya? Kung alam mo. Moderator, Kaya nga, moderator, sinasabihan ang ko roll sa'yo, number wait lang. 2. Wait Ang lang. sinasabi ng rule number 2, Wait lang. hindi out of topic. Wait lang. Wait lang, Kaya nga sinabihan ko si Bro Jando kung papayag ba siya na Ay, kung hindi siya na bro, mamaya hindi ang bro. magtanong, Hindi bro. hindi ka na din maka-explain. Bro, Hindi ka din mag-explain. Balik ako. bro, Pero hindi din siya papayag. bro, hindi ako, Kaya, bro. kaya ibig sabihin, hindi kayo magkaintindihan, hindi kayo magkasundo. Hindi, Tigil. Mr. Moderator, ganito yan. Ibig Sundin sabihin mo ang nito, rules. Tigil. Sundin mo ang hindi rules. matuloy ang debate nito. Hindi matuloy. Yan ang gusto ko.
Yan ang Okay gusto lang. ko. Ang gusto niya, Yan ang gusto ko. niya kasi nga, Ano, moderator? gusto niya kasi di niya Tigil kaya. na. Gusto niya kasi Tigil, di niya tigil kaya. na, moderator. Di niya Tigil kaya. na. Tigil Siya na. ang gustong tumigil, hindi ako. Siya ang gustong tumigil. Tigil na, moderator. Ay, hindi niya kaya eh. Sige, hindi kayo Hindi niya kaya magkasundo. yung storno. Tigil na, moderator. Alis na ako, Hindi hindi kayo magkasundo eh. Alis na ako, hindi kayo magkasundo. Alis na ako. Bye-bye. Sige, sige. Bye-bye. Basta ang Ayun. Sige, sige. Bye. Babasa Kawawa ako naman ngayon kaibigan. dito ng ano. Pagbabasahin ko yung mga comment dito, kawawa naman yung katunggali ko. Sobrang takot mabigyan klaro yung kanyang mga banat. Okay? Babasa na lang ako sa mga comment natin sa lahat ng mga nanonood dito. Eto, sabi ni Jo Chris Patong, stop na yan, moderator, dapat after yes or no, may explanation. Nganong mahadlok man kag explanation. O, tiyaw mo na, hadlok o explanation. Dito nyo makikita. Ibig sabihin, kung ayaw niya akong pasagutin doon, wala sa topic yung tanong niya. Kaya pala nag-imbento ng, tingnan ninyo, mga kapuntos, kitang-kita, gaano magsagawa ng pandaraya live ang isang saksi ni Jehovah. Yan na. Ipinapakita ko sa inyo kung paano mandaya ng harapan ang mga saksi ni Jehovah. Yes, tinagot ako, yes. Ba't kailangan i-explain? Kasi nasa rule number 2 Ano ba yung rule number 2? Basahin natin rule number 2 ha. Lahat ng tanong na naaayon sa topic, kailangang sagutin. Yung tanong niya na ayon sa topic yon, kailangan ko sagutin. At yung categorical question niya, sinagot ko na. So ngayon, gagawin ko na ngayon nung nasa rule number 2, ayaw niya. Oy, ayaw niya. So, yan. Kitang-kita naman, babasahin natin mga comment ito. Tingnan ninyo. Yan ang napakaganda rito. Saksi ni Jehovah, nakitaan natin ng sample. Di ba? Okay, so, wait lang muna ha. Kawawa ang saksi nito. Kawawa ang saksi sa debating ito. Trying hard naman daya. Walang experience eh. Di ba sabi niya, experiensyado ka ba? Experiensyado ako. Kaya nga nagtaka yung moderator kasi ang debating ito, bakit walang explanation? Lahat ng debate may explanation. Dahil hindi nagkasundo, stop na. Kailangan nang i-stop. Okay, so, palitan ko na lang yung camera ko, no? So, ayan. At least, kitang-kita dito mga kapuntos na yung ating katunggali, kawawa naman. Hindi na pagbigyan. Okay, no? Sino ba itong tawag ng tawag dito sa kabilang linya? May tumatawag sa akin dito Sino mo tumatawag na ito? Wait lang ha. May tumatawag sa akin dito Basta lang ko ng comment, no? Para mag-enjoy tayo. Kawawa yung katalakayan ko. Okay, so sabi dito ni Tessie Noliora, stop na yan, oy, sinakal na kaagad, hindi man lang pinagbigyan makapag-explain. Ay, habi, ayaw niya ayaw niya na mabuking yung kanyang, actually, hindi niya ginigiba yung hindi niya ginigiba yung paksa ko kasi tanong niya, yan bang mababasa sa Biblia, mababasa ba sa referensya mo? Sabi ko, yes. Kung sinabi ko yes, tigil na. Hindi na patunayan ko nga. Napatunayan ko nga. Di ba? Sabi niya, tigil na ba? Tigil. So dito, hindi niya nagiba yung paksa. Pinatigil ng moderator kasi yung aking katunggali dito mayroong yatang topak. Yun ang pinaka-worst na nakadebate ko. Ayaw magpa-explain. Ay, nako. Basta tayo dito. Sabi ni Mary Ann Fidelis, moderator, kau gumawa sa rules, pag ayaw nila, iwanan mo sila. Sabi naman ni Tessie Noliora, kundi ikaw na lang mag-moderator, hindi mo ni-respect ang moderator. Yan. Yan ang saksi ni Jehovah.
ayaw gumalang. Ganyan ang saksi ni Jehovah, ipinipresenta ko po sa inyo mga kapuntos, ang tunay na ugali ng mga saksi ni Jehovah. Yan. Yang ginagawa nila, yung mga banal-banalan sa harap na maraming tao, pakitang tao lang yan. Wawa naman. Trying hard masyado, wawa naman. Wawa naman. Oh, sabi naman dito ni Tessie Noliora, stop na yan, magulo. Pasensya na kayo, Kasi, hindi ko naman nakalain na yung saksi na makakatunggali ko, meron palang ganito. Pasensya na po. Hindi ko naman nakalain eh. Kaya pala. Oh, next naman, sabi naman, at least yung ang aking pagsagot ng yes, hindi yung salungat sa paksa ko kasi sabi niya, yung binabasa mo ba sa Biblia, nasa referensya mo rin, sabi ko, yes. Oh, hindi yung salungat sa paksa ko. Sa madaling salita, tinigil ang debate, hindi niya ako natalo. Oh, yan ha. Sabi ni Ryan Basyo, ha. Hadlok si Pastoy kay mabalaan kung ma-explain. Sabi naman ni Nene Lapis, karon pa ko nakadungog na wala explanation. Magbuot man siya sa moderator. Oh. Yun! Yun yung katunggali ko. Gusto kong ipresenta sa inyo. Ha? Pinipresenta ko sa inyo ang ugali, ang tunay na ugali ng mga saksi ni Jehovah. Huwag mong isiniral, bro. Huwag mong isiniral. Ha? Huwag mong isiniral. Hindi lahat. Hindi lahat, bro. Yun lang lang katunggali ko, yun ang ibig ko sabihin. Ayan. Oh, yun. Kasi baka Yung katunggali ko lang. Payaga. Oh, yung katunggali ko lang, bro. Ano ba namin? Akala ko nag-live na sila. Hindi pa sila nag-live. O sige, ako na lang mag-live dito. Okay, so maraming salamat po sa inyo. Yun, nagalit na yung isang lalaki. Nagalit na. Paano kasi? Yun ang ugali nila. Alain mo, bawal akong pagbigay ng ng explanation. Oh, yan nyo, basahin natin. Ito. Sabi dito ni Ryan Basyo, moderator 1, 2, Vapor, kay bro, ang kay Pastoy, isa lang 4 lang ang sa kanya. Oh, yung akin, rule number 1 at rule number 2. Yung akin, rule number 1, rule number 2. Pero, itong si saksi ni Jehovah na ito, member, rule number 4 lang. Tama, may rule number 4. Hindi naman ako nakalabag sa rule number 4. Hindi ako nakalabag sa rule number 4. Ginawa ko naman, categorical question, must be answered categorically. Yes. Tapos yung unang tanong niya, yung words before yung yes or no. Ang categorical kasi doon, yung yes or no. Tama o mali. Oo o hindi. Yun ang categorical question. Yes or no. Tama o mali. Oo o hindi. Yun ang categorical question. Pero yung tanong niya, yung binasa mo ba sa Biblia, mababasa rin ba sa referensya, nasa paksa yun, kailangan ko sagutin yun. Rule number 1 and rule number 2 ang i-implement ko rito. O, tanyo, wasak si saksi ni Jehovah na si JR. Ar Hidalgo. O, mamangan pa yung yung na yun. Tanyo ha? Ganyan. Saksi ni Jehovah kasi. Yan sinasabi ko sa inyo. Ganito yan. Ngayon lang ako naka-encounter ng ganun. Ibig sabihin, wala siyang experience.
Eh kung meron siyang experience, hindi niya ipagbabawal ang pag-explain because yung pag-explain is part of the debate. For the debate. Actually, yung sagot ko na yes, hindi naman yung salungat sa sagot ko, sa tema ko, kasi nag-yes ako, yung binabasa sa Biblia, mabasa sa referensya ko. Oh, tama naman. Yes. O, yun. Pero pag mag-explain ako, hindi na niya natigil yung debate, hindi niya ako natalo. Yun ang lamang ko rito. Okay? Yun ang lamang ko rito. Yung isa, ewan ko, nagalit na lang. Sana, kung kasamahan nila yun, sana sinuway nila. Hoy, wag ganyan. Hindi tama yung ginagawa mo. Kayo naman, wag nyo i-tolerate yung mga ganyan. Kung nakikita niya na hindi tamang ginagawa, ano niya? Tingnan mo, rule number 1, rule number 2, ginagamit ko rito. Ano yung rule number 1? Ang rule number 1, lahat ng tanong at sagot, hindi dapat labas sa paksa. Oh. Yung sagot ko, sa kanyang tanong, hindi labas sa paksa yon. So, natupad ko yung rule number 1. Lahat ng tanong na naayon sa topic, kailangan sagutin. Ito yung ginagawa ko na pinipigilan na niya. Tapos, categorical question must be answered categorically, nagawa ko na. Sabihin, ginagawa ko yung rule number 2, ayaw niya. Doon siya nakastick sa rule number 4. Pero may rule number 2. Oh. Tamo? Tamo. Oh, yan. Tapos, sabi mo ito, bakit, sabi ni Alfred Noname, bakit ba naka-sunglass yan? Naka-sunglass yan, mataas ba ang araw? Si Bulawanong Oras, ganyan talaga si Bulawanong Oras pag yan nagharap sa camera. Minsan lang yan magtanggal ng sunglass. Sabi naman ni Nene Lapis, hoy pastoy, undang diha, oy pataka radyod, abogado ka ba? Yun. Pabor na pabor ako rito. Hindi ako nalugi sa debating ito. Kahit na yung kalaban ko nagloko, at least ako, consistent ako na hindi niya nagiba ang tema ko. Kasi yung yes ko, yung mabasa sa Biblia, mabasa sa referensya ko, tama naman. Tingnan mo ayon sa Biblia, ang iglesia tinatag ni Kristo nagsimula sa Jerusalem. Dami kong binasa, no? Tapos, sa referensya, nabasa ba sa referensya? Yes. The history of the Roman Catholic Church began in an upper Roman Jerusalem almost 2,000 years ago. Oh. Di napatunayan ko. O, yung yes ko. Nakagiba ba yun? No, hindi nakagiba yun. Sayang ang, sabi ni Carolina Espinosa, sayang ang debate bro JD. Napiga agad, kaluoy sa pastor. Napiga agad. Ang galing napiga. Ayaw na niya ko pa-explainin Bigla ba namang walang tapos si moderator, siguro ayaw niyang sabihin bias siya. Sinabi niya na, bro, sa pagkakataon mo bro, ganoon din ang gawin mo. Oy. May rule number 2. Wala ng oras. May rule number 2. Yan, may rule number 2 Hindi lang rule number 4 ang nasa rules namin. May rule number 2. Bago ang 4, may rule number 2. At may rule number 1. Okay? So, John Mark Cuelo. Wala naman kasing debate na yes at no lang. Sagot. Yes, tama. Walang debate na yes at no lang ang sagot. Kahit saang debate ka pa. Professionalism, professional debate, pagsagot ng yes or no, oo o hindi, tama o mali, pagsagot niyan, natural i-explain nila. Sa ginawa nung katunggali kong si R.R. Hidalgo, siya ang walang karanasan dito. Yan siya ang walang karanasan. Sabi ni Jo Crisa Patong karon bro, undangin way klaro. Bro, eto. Naganda tinapay rito. Nagbaon pa naman ako ng tinapay tsaka margarine baka sakali na maboard ako.
at least may nakahanda akong snacks dito. Yan, no? At least may nakahanda akong snacks dito kahit na sabihin natin na maboard ako. Yan, naganda naman ako rito, no? Laging handa to. Oh, bakit ako laging handa? Boy Scout yata yung lolo ko. Oh. At Girl Scout din yung lola ko. Okay, sabi naman dito ni Nanetsi watching from Reno, Nevada. LB Guy, gusto niya yes or no lang para maipit ka, bro JD. Hindi niya ako naipit doon. Bakit? Yung yes ko, hindi sa lungat sa paksa ko yun. Pero yung follow-up na mga ano niya, mga plano niya, hindi na umubra kasi tinigilan ng moderator. Wala pagkaunawan eh. Tama. Yan ang reason ba't ko kinancel kagabi. Kasi ayaw magbigay ng real name at real face. Ayaw magbigay, di kinancel ko. Ngayon, pinagbigyan ko siya kasi nakahabol talaga eh. Sobrang paghahabol. Sige, bigyan kita bukas. Sige, bukas. Sabi ko ano, ano tayo next week? Sabi niya, alayo next week. Bukas agad. O sige, bukas ka agad. Sabi niya, kukuha siya DevCon moderator. Anong DevCon? Di naman DevCon si Bulawan ng oras. Ito yung aral na ating may papahayag kay Bulawan ng oras. Wag na wag kayong papayag mga moderator na yung rules nyo sinosurpass. Pag sinosurpass yung rules nyo, wag kayong mag-moderate. Ganyan lang kasimple yun. Kasi may mga debater kasi gaya nung si RR Hidalgo, si RR Hidalgo, may ganyang mga debate na walang karanasan, nagmamarunong pa sa moderator. Hindi nagkagulo. Sabi ni ni Alfred Noname, pero ito talaga ang pinakikitang mga JWD pa rin sila makamove on. Sino ka-move on? Si Jun Ramirez, yung saksi na nakatalakayan ko. Siguro, napanood siguro ni RR Hidalgo yun. Eh, di makapag-move on. Yun, nagbalak na mandaya. Si moderator naman, medyo nadadala. Huwag ka magpadala. Moderator ka eh. Huwag ka magpadala. Pag sinabi ng moderator, tigil talaga. Tinan mo. Pag sinabi ng moderator, tigil, iniwanan kami. Hindi natigil. Oh, may magagawa pa ba si doon? Si Hidalgo doon. Wala. Sabi naman dito ni Alfred Noname sa debate ng 7-day Adventista. Hehe. Oh. Eto, at least, I'm very glad to say, hindi niya ako naibagsak nang sabihin ko yung yes. Mas lalo ko mapinatibay yung referensya ang ginamit ko kasi lahat ng nasa Biblia, nasa referensya ko rin. Nang yes! O, yun. So, alam na. Enjoy ako saglit. Pero enjoyable, no? Pero enjoyable. At, hindi naman lahat na ano ko kasi may mga kasama kong mga saksi ni Jehovah doon sa kapitbahay namin, mga kamag-anak ng asawa ko. Mababait naman. Mababait. Pero yung pandarayang ginagawa, hindi nawawala yun. Bakit? Nung nandun ako, nung nakausap ko yung kamag-anak niyang saksi ni Jehovah, sabihin ba naman na yung pangalang Jehovah daw ay nasa Greek manuscript? Oh. Sabi ko, sigurado ka na sa Greek manuscript? So, sigurado ako, Santa Lata, walang maibigay. Sabi niya, babalik kami, madala ako ng mas magaling pa sa akin. Sabi ko, sige, madala ka ng mas magaling pa sa'yo. Yung makapagbibigay talaga ng Greek manuscript na ganun. Bulawan ng oras, but ito a group call. Yes, bro. Oy, Oh. may hapon. Oh, brother, Bulawan ng oras. May hapon para para matiwas yung debate kay nagsulti to si Kuan katong bro ba para matiwas yung debate kay nagsulti po to imo kaatbang nga dapat nga matiwas kay Kuan kanin sa ilang na taga-arog panahon bro, ilang na taga-arog panahon.
Sila na budgetan Mag silang Tagalog oras. ka kasi si Denmark, Tagalog si Denmark. Okay. Ganit. Tagalog ka kasi Tagalog si Ito po Denmark. kasi yan, bro. Bro Dando. Ah, Sabi ng katunggali mo, Alam ko bakit tawag ko dapat sana matuloy kasi binigyan nila ng oras. ito yung masasabi ko, bro. Kung hindi mo kayang ipa-implement ang rule number 1 at rule number 2 dahil nakafocus na sa rule number 4, hindi maganda ang debate. Tama yan. Kaya nga bro, ngayon kaya nga bro, ngayon nag-video call ako kasi para pag-usapan natin ang rules kung ano ang dapat natin gawin yan. Kasi ganito yan, bro. Bro, bulawan ng oras. Ganito yan, oh. Yung categorical question niya, hindi ko naman nilabag. Sumagot naman ako. Yung rule number 1, hindi ko rin nilabag. Sumasagot naman ako. Pero ayaw lang niya yung rule number 2. Nakapokus siya sa rule number 4. Ano ba? Bro, Rich, unsay? Risky or dito po yan. Ang gusto kong pag-usapan ngayon, pag-usapan natin ang rules number 5 kung papayag ba kayo na may explanation or wala? Sabi sa akin eh. Pwede naman ako Ito, Mr. Moderator. Yan ang Basta pag-usapan ang natin. tanong, may explanation. Wait lang. Ang question ko ay nagtatanong ng explanation. Nag-explain siya. Pero kung ang tanong ko ay base sa categorical question, ayun ang sagutin niya. Kung sinabi kong yes or no, yun ang sagutin niya. Naklaro nun? Kaya nga, Wait lang. Wala akong nilabag sa rule number 2. Kasi ang rule number 2, ang sabi lang, yung tanong dapat sang-ayon sa question. Basta sang-ayon sa topic. Sang-ayon naman sa topic yung question ko. Categorical question nga lang. Hindi naman nilabag sa topic sa rule number 2 yun. Ganito yan, para matuloy kayo, pwede ba na dagdagan natin, kasi wala sa rules ninyo kanina, pwede ba dagdagan natin ng explanation o hindi ka papayag? Pwede ba dagdagan natin o hindi? Dagdagan na lang, moderator, para ma-specific talaga kasi hindi niya matanggap yung rule number 2 eh. Sasakit na lang yung diretso. Kung papayag ka, bro RSK, GW, dagdagan na lang natin ng explanation para mapaklaro ba? Bro, Tawagan ko lang yung bali sa rules kasi categorical, hindi nalagyan ng explanation 1 minute. Ganito ang gusto ko. Sana pwede ba dagdagan na lang natin ng explanation 1 minute ang categorical. Sa YouTube po kasi, mayroon siya requirement na maabot ko na talaga Maingas Denmark. pasweldohan. Sa Facebook, ganun din. Pero, Maingay si Denmark, bro. Bro? Madali lang naman sa Facebook. May ibang kausap si Denmark. Mahina. Ito yung ayaw ko sa messenger, nag-auto-adjust yung microphone. Yan po kasi ang suggestion ko po na sana para mapaklaro ang gusto ko sana bro na lagyan na lang natin ng 1 minute explanation para matuloy ang debate. Yes, kailangan lagyan. Default format yan, default format. Meron talagang 1 minute explanation. Lahat ng debate, professional debate, meron talaga explanation. Dalawa ng kotse ni Brother Johnson eh. Bro, Dinmar, Bro, Dinmar, papayag ba kayo sa panig ninyo na lalagyan natin ng Pagkatanggap sa akin ng tulong. explanation 1 minute, Bro Dinmar. Hindi sila kasama ni Denmark, bro. Si Denmark, SDA yan. SDA pala ito. Oh, si Denmark, SDA yan si Denmark. Tapos si Hidalgo, saksi ni Jehovah, hindi sila magkasama nun. Okay, DW pala yun. Meron lang siyang hiningin pa sa akin. Nagtataka lang kasi sa marami namang debate na nakamoderator ako, pero nagtataka ako bakit walang explanation. Napalimutan din ay sa mga churches.
Panigurado naman pag narinig Wala din ano na nag-iingay rin si Denmark eh. sila eh. Sa maraming debate, kahit anong debate, mapa-SDE o ma-RCC, may explanation naman ang categorical answer. Yun na nga. 5,000 na yun. Kaya, Lahat ng debate, lahat ng mga professional debate na na-encounter ko, Okay lang pa na. talagang may explanation yan. Bukod tangi lang itong walang experience. Bukod tangi lang itong walang experience na ito. kaya nga, na ayaw pag-usapan natin magpaliwanag. ngayon kung kaya nga po kung papayag ngayon ang panig sa GW, kung papayag ngayon, kung pwede ba dagdagan na lang natin. Mr. Moderator, ito yan. Yan yung therapy, bibenta ko. Klaro, yung sinasabi niya ng professional, hindi yan mga professional. Klaro sa dictionary, ang categorical question, answerable by yes or no. Mabibenta mo sa Hindi out of dictionary sila. Brother Bulawan ng oras, si Denmark Santiago, professional debater yan. Nakalaban ko si Denmark Santiago, ba't naman talagang sagutan? Si Fernando Camacho, ano yun? Tumahimik ka muna, nagsasalita ako dito, bastos ka eh. Tumahimik ka Isa-isa muna. lang po, isa-isa lang. Tumahimik ka muna. Isa-isa lang po. Nagsasalita ako rito eh. Isa-isa lang. Ito yan bro. Takot sa Si Fernando Camacho, nakadebate ko si Fernando Camacho, professional debater yon. Meron talagang ganyan, 1 minute explanation. Si Jerry Laig, nakadebate ko, professional debater din yon. Meron talagang 1 minute explanation. Tsaka si Condino. Mga nakalaban ko bro, bukod tanging ito lang yung ano eh. Ayaw magpa-explain. Walang experience yan. Mr. Moderator, ako Mr. Moderator, ang sagot. Natural, ang rules nila mag-explain. Ang rules din doon, klaro doon nakasulat, ang answer yung categorical question, answer categorically. Hindi ba niya naintindihan nga. sa dictionary yung categorical O question? kaya nga bro, Ariske, Wala kang common sense kung ano ibig sabihin ng categorical kaya question. nga bro, ganito po yan. Pwede ba dagdagan natin ng 1 minute explanation? Hindi, ganito yan. Letra po Pwede letra bro. mag-explain, basta, Bro. ganito yan. Letra po letra, lagyan mo. Ganito yan. Wala, talo ka agad. Ganito yan, ang tanong ko, Mr. Moderator, ito ang sabi ko, Mr. Moderator. Pwede mag-explain, basta ang tanong, basta hinihingi ng cross-examiner yung explanation. Dapat talaga yun. Wala sa rule yan. Mag-explain. Bro. Hindi, wala sa... Brother, Bulawan ng oras, kinancel ko yung ganyang role kasi napansin ko kung yung tanong hindi naman maganda ang kahihinatnan, Mr. Moderator. hindi kailangan ipilit. Mr. Moderator, Kaya hindi ko Mr. pinayagan Moderator. yung rule na yan. ang rules ganito na na yan, tayo, gagamitin niya ang rules. Ba't natatakot siya? Hindi niya kaya? Oo. Kaya nga may Ganito na lang. Kaya nga may rules eh. Kaya nga nandito tayo, pag-usapan natin ba na pwede ba para matuloy ang debate ngayon kasi nalaan na ninyo ng panahon, pwede ba na dagdagan na lang natin para matuloy? HM. Maganda HM transport. Brother, Bulawan nun, sabi dito sa mga comment. Sabi sa comment, ayaw na napatuloy bro JD oy, wala man ay hanaw. Oh. Ang kasulti kay mga CFD pod. Hindi si FD to. Hindi si FD to. Si nanay to, si Nanay Lucy Vicento, hindi si FD to. Ano to siya? Simple viewers lang ito. Simple viewers lang ito. Nakakaunawa sila ng tama at mali. Kaya yung paraan mo hindi tama. Nakakaunawa ka sa tama at mali. Okay, anong ibig sabihin ng categorical question kung alam mo yung tama? Basta sa dictionary. Ade. Alam mo yung tama, di ba? Basahin mo sa ikaw moderator ka talaga. Kung tama sila. Yung categorical question mo sinagot ko na. Yung categorical question mo sinagot ko na. Bro, Yun naman pala eh. Bro. Kung papayag kayo na matuloy ang debate, hindi na ako papayag na ang inyong rules ang masusunod. Ayun. Kasi may rules naman po. Yan, gusto ko yan. Sige, tuloy. Basta roll mo. May rules naman ako. Kung magtuloy kayo, may rules ako. Mr. Moderator. Moderator, Ang tanong ko, moderator. categorical, yes or no. Isipin mo. Moderator. Mr. Moderator ito. Objection.
Kasi ang cross-examination is only Teka 3 lang. minutes. Teka lang. Kasi nga, Explain. nagkaproblema tayo Ay. kasi ang nagagamit ko na roles, ang inyong roles, samantalang may roles naman ako. Hindi, Kung Mr. papayag Moderator. kayo, hindi ang roles ninyo ang gagamitin ko ngayon, ang roles ko mismo ang gagamitin ko sa Papayag sa ako. debate ninyo. Papayag ako. Hindi ako papayag dyan. Wag ka Bakit, Mr. mag-moderate. Moderator? Moderator, Wait lang. wag kang mag-moderate, wag kang magpaabala. Kung hindi siya papayag, wag kang mag-moderate. Ganyan lang kasimple yun. Alam mo, Brad Zando, ikaw nag-type sa rules. Ba't ikaw tumututol? Hindi ako tumututol. Nasa rule number 2. Lahat ng tanong na naaayon sa Di ka pala paksa, tumututol eh. kailangan sagutin. Yung tanong, yung rule number 2, sinusunod ko. Ayaw mo ako pasunurin Oh, doon. bakit? Bakit? May mali ba may out of rules ba yung tanong ko na yes or no? Ibang rule yung categorical question. Ibang rule yung categorical question. Ibang rule yung kailangan sagutin lahat ng tanong na nasa paksa. Ang rule na ginamit ko sa iyo, sagutin mo yes or no. Ito yung puro kwento. Hindi ko sinabing mag-explain ka. Kasi ang time ko limited, 10 minutes lang. Yun yung categorical Ang time question. ko, Isipin mo mag-explain ka for 1 minute tapos 10 minutes na ang cross-examination ko. Tapos ang dami-dami na sinabi mo. Ganito na lang bro, ganito na lang mga bro. Basta ito ang masasabi ko sa inyo. Kung gusto kayong matuloy ang debate ninyo ngayon, bilang isang moderator, ang roles ko ang gagamitin ko kung gusto ninyo matuloy. Ako, papayag That's ako. yung moderator. Kaya nga nagkausap kami sa rules eh. Ito ang rules. Moderator. 1 minute ang rules. Oh, wait lang. Papayag ako, moderator. Kung ayaw niyang pumayag, huwag kang papayag na mag-moderate ka kasi Thank you. kasi inabala ka na ni RR Mr. tapos Moderator. magsasalita ako. Mr. Moderator. Magtanong Mr. ako sa iyo bro Jando, papayag ka ba kung ang roles ko ang gagamitin ko? Papayag bilang isang ako. moderator? Papayag ako. Ikaw moderator eh. Ayos. Sige, ikaw bro, GW, papayag ka ba kung ang roles ko ang gagamitin ko bilang isang moderator? Para medyo Hindi kasi malamig. may mali, Mr. Moderator. May mali. Bakit ako? May mali. Kasi ang tanong ko, kung categorical, huwag siya mag-explain. May mali sa rules. Ba't mag-explain 1 minute? 10 minutes lang ang question ko. Paano ko pa mahabol yung ibang sinasabi niya? For 1 minute, tapos 10 minutes ang tanungan. Sige ba lang, Dinmar na lang. Si Dinmar na lang ang pasundin natin. Ganito po, yan bro, ang ibig kong sabihin, ang rules ninyo, ibabasura ko na yung rules ninyo, ang masusunod ngayon, ang rules ko na. Yan. Papayag ka ba o hindi? Papayag ako. May mali nga ang rules. May mali nga sa rules, Mr. Moderator. Kasi nga, kung ang tanong ko is categorical, wag na siya maghanap ng iba pang kuhan. Kasi yun ang tanong ko eh. Saka nag-usap na kami sa rules eh. Ba't takot siya sa rules na siya nag-type? Anong problema doon? Siya nag-type. Moderator. Naka-live yun, PPP, tapos aatrasan niya. Moderator. Basta magkasundo na kayo sa rules ko, magkasundo na Mr. kayo. Moderator. Mr. Patuloy na ang Moderator, debate. sinabihan kita, Mr. Moderator, na may rules. Yun ang sundin mo. Di ba nagsabi ka, oo? O, nagklaro sa rules. Oo. Ba't takot si Tama naman yung nung nag-is ako sa rules ninyo. Kaya nga, Oo. hindi kayo magkaintindihan. Kaya, Kaya nga, sinabi ko Kaya na nga. yung rules ninyo, Kaya nga. ibabasura ko na lang para matuloy kayo. bakit? Kaya nga, ba't ibasura, iklaro na doon sa rules? Na kung yes or no, kung categorical question must be answered categorically. Kung doon nag-yes ka, nag-okay ka. Kaya nga, bro, kung papayag ka, papayag kayo dalawa. Ganito lang. Ibabasura ko na yun kung papayag kayo. Ang rules ko na ang masusunod. Yun ang pinagsangayunan naming rules. Yun ang napag-aralan. Dapat yun ang idiin mo, sundin mo. Hindi yung si Brad Zando ang sumulat doon, ba't tutol siya? Bakit takot siya? Bakit gagamitin naman niya yung rules ha? Kung tatanungin niya kung yes or no, yun din ang tagot. Kasi ganito yan eh. Bro, ganito yan. Kasi kung ipagpatuloy natin yung rules ninyo, hindi matuloy ang debate niyo kasi hindi kayo magkasundo sa rules. Hindi bro. Ang rules bro, sundin mo. Kung yes or no, kung categorical question ang tanong, sundin mo yun. Yun ang idiin mo kasi yun ang rules. Simple.
Bro, Nagkasundo sa bro, dictionary. ganito na lang bro. Ganito na lang bro. Kung magkasundo Wait na lang. ito sa rules ko, kung Ba't magkasundo sabihin na kayo mo? sa rules ko, Hindi lang, wait lang. matuloy na ang Wait lang. debate bro. Basta magkasundo na kayo Wait sa lang, wait rules lang. ko. Wait lang. Wait lang, Mr. Moderator. Ba't mo sabihin hindi nagkasundo? May rules nga eh. Nagkasundo kami sa rules. So, sundin mo yung rules. Nagkasundo Bro, kami sa rules eh. bro, moderator. Nagkasundo kami wala ka, kasi Wala ka, Brad Sando. nagkasundo kami, moderator, kasi yung Wala ano na. niya. Wala na yung moderator. Wala na yung moderator. Umalis na. Sige, sige. Dahil umalis na ang moderator, i-mute na kita. Kasi wala kayo ibang ginagawa, para kang bata eh. Sige, pag-asara. Hindi ka na naririnig sa live bro, wag ka na mag-effort. No? Hindi ka na naririnig sa live, wag ka na mag-effort. Kasi wala, para akong nakalaban ng grade 1 eh. Yung grade 1 lang, ang nakalaban ko ngayong araw na ito, sensya na kayo sa mga viewers, ano? Nakalaban ko kasi grade 1 eh. O, wala tayong magagawa. Diba? So, yun na yun. At dahil, ano naman, yung moderator, ayun yung igalang ang moderator, kasi saksi ni Jehovah, mandaraya. Kaya yun. No. Wala tayong magagawa doon. Kain na lang ako. Mukbang lang ako to. Mukbang na lang. Sarap pa. Snack na lang tayo dyan. Oh, sarap ng kainan dito. Oh. Ano? Ang kinakain ko dito, pandesal. Kawawa. Ngayon lang ako tinan mo, kaya pala wala siyang record pala. Kaya pala wala siyang record. Sa mga ganyang klaseng debatedor, walang may ganang manood. Walang may ganang manood. Akalain mo ba naman, bawala ka magpaliwanag? Ha? Bawala ka magpaliwanag? So, hindi pwede yun. Itanungin ko siya, sang-ayon ka ba? Naayon sa referensya ko, Catholic Church, founded by Jesus Christ. Huwag mo sabihin sa akin na magnuno ka. Papaliwanag ka. Wala. So, excited na sana ako. Anyway, maayong sa tanan, sabi ni Dasher Gregorio. Sabi naman ni Alfred Noname, Lodi ka talaga bro JD. Ito, snacks tayo. Kawawa yung katunggali ko eh. No? Sabi, sayang ang oras dyan, drop the call. Oh, drop the call. Ang sagot, yes or no, hold on. Rules ng moderator ang gamitin, hindi yung rules ng saksi. Yan ha. Rules ng moderator ang kailangang gamitin. Kasi ganito yan eh. Si Bulawan ng oras, inabala ni R.R. Hidalgo. Diba? What? No, you will just carry it on school. Michael, do not touch her house, toy house, because that's made her mad. Okay? So, sabi to, sarap itapat kay Pastor Camacho to, ha, doon, malintikan talaga siya doon, pasalamat siya, mababait pa kayo mga CFD natin, oh. Ako, natawa na lang ako sa kanya. Si Bulawan ng oras, inabala niya, tinawagan niya para mag-moderate. Tapos, yung rule ng moderator, ayaw niyang kilalanin kasi yung rule niya ang i-implement. Yung rule number 2, lahat ng tanong, ayon sa paksa, kailangan sagutin. So, kailangan ko sagutin yun. Ba't ayaw niya? Yung categorical doon, yung yes or no lang. Oh. Kaya, wala na. Natin magagawa doon. At least, ang sa atin na lang dito is lahat ng debate, mapa Russia TV, mapa DevCon, maging sa harapan na debate, Oxford, Oregon type of debate, talagang merong explanation yan. Tama, categorical question must be answered categorically, but it doesn't follow na walang 1-minute explanation. Saan kayo nakahanap na mayroon na categorical question must be answered categorically na walang
na walang 1 minute na explanation. Bukod tangi lang yung saksi di Jehovah na yun. Si RR Hidalgo. Bukod tangi lang siya na nagganon ng role. Inabala na niya si Bulawan ng oras. Tapos, ayaw niyang pakinggan. Tayo naman, ini-implement ko yung rule number 2, lahat ng tanong na nasa paksa, kailangan sasagutin ko, ayaw niya. Gusto niya, nakafocus na sa rule number 4. Wala naman kaming usapan na kapag hindi hinihingi, huwag ibigay. Walang kaming ganyang rules. Ha? Wala kaming ganyang rules eh. So, yun, ang nangyari, yung moderator na mismo yung nag-give up, kasi si RR Hidalgo, tigas ulo. O, hindi magmukbang tayo. Okay, paalam na po sa inyo. At please, basa mo na ko comment. No? Sabi dito ni Nanette C, he's hard-headed, that guy. Oh, hard-headed. Matigas ulo. Sabi dito ni Adelpa Claro, sayang oras yan. I-drop mo na yung call. Sabi ni Florentino Arbolado, undangin na ninyo bro. Sabi ni Carolina Espinosa, sayang lang ang oras mo dyan, bro JD. Ay nako, talagang sayang. Sayang na sayang lang. Si Hidalgo, akala ko marunong, hindi pala eksperyensyado. Okay, ganun pa man, babay na po tayo. At teka, meron yata pumasok sa messenger call. Sino to? Sino tong nandito? Tingnan natin kung sino tong nandito. Tingnan natin. May pumasok dito isa eh. Sino to? Hello, good evening. Clinton Dusaran? Good afternoon. Hello? Yes, good afternoon. Hello bro, mag-out na ako bro kasi wala klaro to kung katbang. Out na ako bro. Sige lang. Nahuli ako. Salamat. Na-out na lang ako, wala klaro to kung katbang nako. Okay, so end ko na itong call na ito. At least kita naman ang diferensya.